Bago ngayong gabi, nagbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Effective immediately ang pagbibitiw batay sa sulat ni Magalong kay Pangulong Bongbong Marcos. Anya, nagkaroon na umano ng duda sa kanya bilang bahagi ng ICI at malinaw na hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Pero hindi raw niya kailanman pinabayaan ng tungkulin bilang alkalde. Unang binanggit ng Malacanang na pinare-review sa kanilang legal team ang pagtalaga kay Magalong kasunod ng ilang puna sa posibleng conflict of interest dahil sa maanomalya umanong tennis court project sa lungsod. May mga puna ring umano na abala siya sa komisyon at baka nalilimutan na ang kanyang tungkulin bilang alkalde. Bago ngayong gabi, nagbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Effective immediately ang pagbibitiw batay sa sulat ni Magalong kay Pangulong Bongbong Marcos. Anya, nagkaroon na umano ng duda sa kanya bilang bahagi ng ICI at malinaw na hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Pero hindi raw niya kailanman pinabayaan ng tungkulin bilang alkalde. Unang binanggit ng Malacanang na pinare-review sa kanilang legal team ang pagtalaga kay Magalong kasunod ng ilang puna sa posibleng conflict of interest dahil sa maanomalya umanong tennis court project sa lungsod. May mga puna ring umano na abala siya sa komisyon at baka nalilimutan na ang kanyang tungkulin bilang alkalde. Nasa West Philippine Sea na ngayon ang bagyong Opong matapos itong maglandfall ng 6 na beses sa Visayas at Mimaropa. Mindoro ang ika-6 na lugar na dinaanan ng mata ng bagyo at may bakas ng iniwan itong pinsala. May live report si Bea Pinlac. Bea? Atom signal number 3 ang pinakamataas na babala ng bagyo na itinaas dito sa Oriental Mindoro nang tumama ang bagyong Opong. Magtatanghali kanina nang tumama sa Mansalay, Oriental Mindoro ang bagyong Opong. Kita sa Barangay B del Mundo kung gaano kalakas ang 110 km/h na taglay nito. Sa Rojas, iwinawasiwas ng malakas na hangin ng mga puno at nagngangalit ang dagat bago pa maglandfall ang bagyo. Binura naman ng baha ang isang kalsada sa Sitio Kawakat, Barangay Kambunang sa Bulalakaw. Sa Baco, may namataang tila isang buhawi na nauwi sa pagkawasak ng ilang bahay at pagtumba ng mga puno na namerwisyo sa mga motorista. Ang mga otoridad kanina, nag-ikot sa gitna ng bagyo para makumbinsing lumikas ang mga residente. May inintay pa kong apo. Sama-sama kami. Ay, mahirap din naman iwanan yung isa. Kailangan pong monitor namin po ang aming bangka po hanggat medyo hindi po nalaki po ang tubig. Humambalang at nagkalat sa ilang kalsada ang mga dahon at putol na sanga ng mga puno. May lalaking sugatan ng mabagsakan ng puno. Sa Kalapan na kabisera ng Oriental Mindoro, bumaha sa ilang kalsada. Mahigit 14,000 ang apektado ng bagyo sa probinsya ayon sa Kapitolyo. Wala pa ring biyahe ng barko sa mga pantalan, kaya stranded ang halos 200 rolling cargos at iba pang sasakyan. Hopefully, Sabado ng gabi, makapag-resume tayo. Ang pinakamatagal siguro, Linggo ng umaga. Ato, may mahina pang buhos ng ulan dito sa Oriental Mindoro pero nakababa na sa signal number 1 ang wind signal dito sa probinsya. Yan muna ang latest mula rito sa Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Atom. Ingat at maraming salamat, Bea Pinlac. Bago ngayong gabi, 10 na ang naiulat na nasawi at 13 ang nawawala dahil sa bagyong Opong ayon sa Office of the Civil Defense. 7 sa mga nasawi ay sa Biliran, isa sa mga napuruhan ng bagyo sa Kabisayaan. May report si Rafi Tima. Ito yung sitwasyon sa amin ngayon sa Manhilo Elementary School, Southern Leyte, Maasin City. Lubog sa tubig ang paaralang ito sa Maasin, Southern Leyte. Bumigay ang pader ng paaralan dahil sa ragasan ng tubig. Sa Ormoc, Leyte, baha rin ang nagpahirap sa mga motorista. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Ilang residente at alagang hayop ang inilikas.
Sa Navalbiliran, nagmistulang ilog ang isang kalsada dahil sa lakas ng baha. Sa San Policarpio, Eastern Samar, ang unang landfall ng bagyo kagabi. Ramdam sa buong Samar Island ang hagupit nito. Gaya sa San Roque, Northern Samar, kung saan tila matutumba na ang mga puno sa lakas ng hangin. Ang ilang residente lumikas sa mga paaralan at maging sa hotel. Sa Palapag, Samar, aabot sa 125 ang inilikas sa barangay hall ng Barangay Paisud. May mga nabuwalding puno. Sa ilang lugar na nawala ng kuryente, malaking tulong sa ilang negosyo ang kanilang generator set. Ramdam din ang masamang panahon sa Lazi, Siquijor. Habang sa Tagbilaran, Bohol, stranded ang ilang pasahero dahil sa mga kanseladong biyahe. Hindi naging malaparaiso ang Boracay sa pagdaan ng bagyo. Umindayog sa lakas ng hangin ng mga puno sa beach. Stranded sa Katiklan Port ang ilang pasahero dahil walang naglalayag. Ang sitwasyon sa Boracay halos pareho sa Caluya Antique kung saan mahigit 70 pamilya ang inilikas. Sa Balasan, Iloilo, gumamit na ng lubid ang mga bumberong sumagip sa ilang binaha para mailikas. Sa bayan ng Carles, ilang lugar ang may hanggang dibdib na baha. Ang ilang bahay sa Pilar Capiz, nabagsakan pa ng mga nahulog na sanga ng puno. Sa Guimaras, suspendido rin ang biyahe sa Buena Vista Wharf kung saan humampas ang malalaking alon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumilis ang bagyong Opong habang palayo sa Mindoro at ngayon nasa West Philippine Sea. Nakataas ang signal number 2 sa northwestern portion ng Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands. Signal number 1 naman sa Metro Manila, central at western portions ng Pangasinan, southern portion ng Aurora, western at southern portion ng Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bulacan, Pampanga, Bataan, northern at central portions ng Quezon Province, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro at Palawan, kabilang ang Calamian Islands. Huling namataan ng bagyo 260 kilometers kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro. Umaga o tanghali bukas, inaasahang lalabas ng PAR ang bagyo. Patuloy ang paghahanda at pag-aabot ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga sinalanta ng sunod-sunod na bagyo. Pati Kapuso artists kaisa sa pagdadamayan at pagtutulungan para sa mga nasalanta. Yan ang entertainment spotlight ni Atina Imperial. Tumulong ang Sparkle artists na sina Angel Guardian, Shuve Etrata at Brent Valdez sa tuloy-tuloy na repacking ng relief goods sa GMA Kapuso Foundation Headquarters. Kahit sa simpleng paraan maramdaman nila na yung mga kababayan, tinutulungan pa rin sila, nandyan pa rin tayo para sa isa't isa. Hindi limitado ang pwede mong gawing pagtulong sa kapwa nating mga Pilipino. Marami pong ways. With your little way, you are capable of doing something more. Ipapadala natin yung mensahe sa henerasyon ngayon na tumulong din sila sa pamamaraang kaya nila. Naroon din ang Sparkle Campus Cuties, Ralph Miyako, Winston Stolik, Akira Kurata, Nathan Tan at social media influencers Althea Ambrosio at Mark Oliveros. Bago nito, 5,000 relief packs na ang naipamahagi ng GMA Kapuso Foundation para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Nando sa Cagayan Province at Benguet. Tinatayang 20,000 individual ang naaabot ng tulong dahil rito. 2,000 food packs ang naka-standby para sa Calayan Island. May 2,000 food packs ding naka-preposition sa AFP Southern Luzon Command Headquarters sa Lucena para naman sa mga maaapektuhan ng bagyong Opong. May isa sa katuparan na ni Justin De Dios ang dream na maging aktor. Simula sa Lunes, mapapanood na siya bilang Eshnad sa Encantadia Chronicles Sangre. I know na excited din po talaga yung 18 kasi it's something different from SB19 from performing. Pero hindi ko po in-expect na marami ring Encantadix yung parang na-excite sa pagpasok ko po. Atina Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.